Hampas lupa, iyan ka lang sa ospital na ito, Mira. Habang nag-aagaw buhay ang isang batang maralita, piniling unahin ng isang demonyang nurse ang galos ng anak mayaman. Sa isang iglap, tinanggalan si Mira ng lisensya, tinapakan ng dangal, at itinaboy sa mainit na aspalto. Ngunit mula sa putik ng pangaalipusta, isang bagong tapang ang isisilang. Hanggang saan aabot ang tibay ng isang pusong pinadugo ng kapangyarihan at kasakiman? Pack your things, Mira. You are fired. Sino ka ba sa akala mo para suwayin ang utos ko at unahin ang batang pulubi na yan kaysa sa nag-iisang anak ng pinakamalaking investor natin? Ang mga salitang yon ay bumulwak mula sa bibig ni Matilde na tila yelong itinapon sa mukha ni Mira. Walang pagsisisi sa boses ng head nurse, tanging matalim na pagkasuklam at arogansya habang nakahalukip-kip sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng emergency room. Dahan-dahang napatingin si Mira sa kanyang sariling mga kamay. Nanginginig pa ang mga daliri niya, namamanhid dahil sa walang tigil na pagbomba niya ng hangin sa baga ng isang batang kulay ube na ang mga labi dahil sa matinding atake ng hika. Nailigtas niya ang bata. Nakahinga na ito ng maayos. Ginawa niya ang pinakadakilang sinumpaang tungkulin ng isang nurse. Ngunit ang naging kapalit nito ay ang malupit na pagpunit sa kanyang pagkatao. Isang makapal na bara ang bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili na tama ang kanyang ginawa, na ang buhay ay hindi sinusukat sa nipis o kapal ng pitaka. Ngunit walang lumabas na boses. Tanging pamibigat ng kanyang dibdib at ang pamumuo ng mainit na luha sa gilid ng kanyang mga mata ang naging saksi sa kanyang pagkadurog. Dahan-dahan, tila isang napakabigat na parusa, hinubad niya ang kanyang pinakamamahal na namitag at idinikit ito sa malamig na mesa. Tinanggalan siya ng karapatang maglingkod sa lugar na kanyang itinuring na pangalawang tahanan. Ang sikat ng araw sa labas ng San Lorenzo Hospital ay tila nanunuya. Yakap-yakap ang isang maliit na karton na naglalaman ng kanyang ilang gamit. Naglakad si Mira sa gilid ng kalsada. Ang bawat hakbang niya ay tila may pabigat na nakakadena sa kanyang mga paa. Wala na siyang trabaho. Paano na ang kanyang ina? Naramdaman niya ang sunod-sunod na paggalaw ng kanyang lumang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Nang sagutin niya ito, ang boses ng parmasyutika mula sa botika sa kanilang kanto ang tuluyang nagpabagsak sa natitira niyang tatag. Paubos na raw ang gamot sa puso ng kanyang inang si Gina at kailangan na niyang magbayad bago mag-uwian mamayang gabi dahil kung hindi na nila makukuha ang susunod na padala. Napapikit si Mira. Ang paningin niya ay lumabo dahil sa magkakasunod na luhang hindi na niya napigilan. Paano siya bibili ng gamot kung kinumpis ka ni Matilde ang kanyang huling sweldo bilang bayad di umano sa insubordination? Sa gitna ng kanyang pagluha, isang malakas na pagtili ng mga gulong na kumiskis sa kalsada ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang makinis at itim na sasakyan ang biglaang huminto sa gitna ng abalang intersection. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking nakasuot ng napakamamahaling suit ang pasuray-suray na lumabas. Nakahawak ang lalaki sa kanyang dibdib, namumutla, at bago pa man makalapit ang sinuman, tuluyan itong bumagsak sa mainit na aspalto. Nagkagulo ang mga tao. May mga naglabas ng telepono upang kumuha ng video. May mga sumisigaw na tumawag ng ambulansya, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit at humawak sa nakabulagtang estranghero. Kahit na itinaboy siya at inalisan ng dangal ng mismong propesyon niya, ilang minuto pa lamang ang nakakalipas, hindi nagawang tumalikod ni Mira. Nabitawan niya ang kartong yakap-yakap, hinayaan ang kanyang mga gamit na magkalat sa maruming kalsada. Tumakbo siya palapit sa lalaki at lumuhod sa mainit na semento. Hindi inalintana ang dumi na kumapit sa kanyang damit. Inilapit niya ang kanyang tainga sa ilong ng lalaki. Walang hininga. Sinalat niya ang pulso sa leeg nito. Walang pintig. Ikinawit ni Mira ang kanyang mga daliri
at inilapat ang mga palad sa gitna ng dibdib ng estranghero. Ginamit niya ang buong lakas ng kanyang maliit na katawan upang simulan ang pagkompres sa dibdib nito. Ang pawis ay tumulo mula sa kanyang noo papunta sa makinis at mamahaling polo ng lalaki. Isang nakakabaliw na kabalintunaan na kanina lamang ay tinanggalan siya ng lisensya dahil hindi siya tumingin sa estado sa buhay ng pasyente at ngayon, narito siya, isinusugal ang natitirang lakas upang dugtungan ang buhay ng isang taong mukhang nagmamay-ari ng mundo. Patuloy ang kanyang pagdiin, nagdarasal ng tahimik na sana ay bumalik ang tibok ng puso nito. Nang biglang umubo ang lalaki at marahas na humugot ng hangin, isang malaking pinto ng pag-asa ang tila bumukas. Iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata na may malalim na kulay kape at panandali ang nagtama ang kanilang mga paningin. Isang tingin na puno ng kahinaan at pagtatanong. Hindi nagtagal ay dumating ang mga ambulansyang may nagkikislapang ilaw at umuugong na wangwang. Mabilis na inasikaso ng mga paramedic ang lalaki at isinakay ito sa loob. Naiwan si Mira na nakaluhod sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang mga tuhod, marumi ang mga kamay. Unti-unting umandar palayo ang ambulansya at muling bumalik ang ingay ng trapiko. Napatingin siya sa kanyang mga nakakalat na gamit at sa basag niyang cellphone na nahulog mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ang kanyang huling lakas para iligtas ang buhay ng iba. Ngunit habang unti-unting kumakagat ang dilim at kumakalam ang kanyang sikmura, isang nakakabinging katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano ko ililigtas ang sarili ko at ang aking ina? Kung ang buong mundo ay pinagkaitan ako ng awa, maliit at masikip ang kanilang tinutuluyan sa Maynila. Kaya naman ang boses ni Aling Rosa na nakatayo sa labas ng kanilang pintuan ay tila isang malakas na dagundong na tumatagos sa manipis na dingding. Naku, hindi na raw ako nagtataka kung bakit siya nawalan ng trabaho. Ang sabi ng mga taga-ospital, masyadong mataas ang tingin niya sa sarili. Baka naman may pinatulan siyang kung sino dyan sa gitna ng gabi, kaya sinipa siya agad sa pwesto. Sayang ang pag-aaral ng nursing, kung ugali naman pala ang kapalit. Ang mga salitang iyon ay lumilipad sa hangin at dahan-dahang pumapasok sa loob ng kanilang bahay. Sa gilid ng papag nakahiga ang kanyang inang si Gina. Ang dibdib nito ay mabilis na umaangat at bumababa, habang ang mga labi ay pilit na ngumingiti sa kabila ng mapapait na ubo na pilit nitong tinatakpan ng kanyang payat na mga palad. Mira, hayaan mo na. Ang mga sinasabi nila, alam ko ang anak ko. Alam kong mabuti ang puso mo. Pasensya ka na at naging pabigat pa ako sa'yo, bulong ng kanyang ina. Ang boses nito ay pigtas, puno ng isang malalim at nakakasuyang pasakit na dulot ng kanyang karamdaman. Tumalikod si Mira upang hindi makita ng ina ang kanyang namumungay na mga mata. Kinuha niya ang basang tuwalya at marahang pinunasan ang noo ng ina, habang ang luhang kanina pa nagbabadya ay tuluyan ng pumatak sa manipis na kumot. Hindi siya nagsalita. Wala siyang lakas upang magsalita. Dahil sa bawat paghinga ng kanyang ina, nararamdaman niya ang dahan-dahang pag-unti ng oras nito. Kinabukasan, bit-bit ang mabigat na puso. Muli siyang nagtungo sa San Lorenzo Hospital. Hindi para magreklamo, kundi upang lumuhod. Sa loob ng malinis at malamig na opisina, nakaupo si Matilde. Ang babae ay dahan-dahang humihigop ng mainit na kape habang nakatitig kay Mira. Ang kanyang mga labi ay nakapinta ng isang perpektong ngiti, ngunit ang mga mata ay walang bahid ng buhay, malamig na tila yelo sa gitna ng ospital. Mira, nakikiusap ang puso ko para sa'yo. Alam mo namang mahigpit ang management. Pero dahil kilala kitang masipag na bata, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang bahala sa paglilinis ng mga banyo sa VIP ward at sa pagtatapon ng mga biohazard waste. Kapag ginawa mo ito ng maayos, mananatili ang iyong discount sa gamot ng iyong ina. People from your background need to learn
na ang respeto ay hindi nakukuha. Ito ay pinaghihirapan. Wika ni Matilde, ang boses ay malambing, matamis. Ngunit ang bawat pantig ay tila tumutusok sa balat ni Mira. Walang nagawa si Mira. Sa bawat pagngiti ni Matilde ay unti-unting nalulunod ang kanyang dangal. Tinanggap niya ang malaki at magaspang na timba, ang mop na punit-punit na ang dulo, at ang manipis at kupas na uniforme ng tagalinis. Sa mga sumunod na oras, ang mga kamay na dati ay humahawak sa mga karayom at nagliligtas ng buhay, ngayon ay pilit na kumukuskos sa mga tile ng banyo. Ang amoy ng antiseptic at formalin na dati ay sumasagisag sa kanyang propesyon. Ngayon ay amoy ng basurahan na sumasakal sa kanyang dibdib. Habang naglalakad sa pasilyo, tulak-tulak ang cart ng panlinis, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga dating kasamahan ay nagbubulungan, ang ilan ay umiiwas ng tingin, at ang iba naman ay tahimik na nagtatawanan. Pinilit ni Mira na itaas ang kanyang noo. Hindi siya magnanakaw, hindi siya masama. Ginagawa niya ito para sa kanyang ina. Gabi na nang matanggap siya sa paglilinis ng VIP suite sa pinakataas na palapag. Tahimik ang buong palapag, tanging ang tunog ng kanyang goma sa sapatos ang gumuguhit sa makintab na sahig. Pumasok siya sa isang mamahaling silid na walang pasyente upang palitan ang mga basurahan. Madilim ang paligid. Tanging ang ilaw sa labas ng bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Habang nakayuko siya at itinatali ang itim na plastik na basura, isang napakalamig na kamay ang biglang humawak ng sobrang higpit sa kanyang pulso. Ang mga daliri na dati ay bihasa sa pagbibilang ng tibok ng puso at paghawak ng masaselang kagamitang medikal, ngayon ay tila lapnos na at namumula dahil sa tapang ng kemikal na pangkuskos sa mga inidoro. Sa tuwing ilulubog ni Mira ang kanyang mga kamay sa timba ng tubig, nararamdaman niya ang hapdi na tila libu-libong maliliit na karayom ang tumutusok sa kanyang balat. Isang paalala na sa loob ng gusaling ito, ang kanyang dangal ay kasing dumi na ng basurang kanyang itinatapon. Sa likod ng malaking gusali ng San Lorenzo, sa isang madilim na sulok ng halamanan, kung saan ang halimuyak ng mga bulaklak ay pilit na nilulunod ang amoy ng gamot, doon nagtatago si Mira tuwing oras ng kanyang pahinga. Nakaupo siya sa isang lumang sementadong upuan, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa harap niya ay ang kanyang baon, isang maliit na lalagyan ng malamig na kanin at isang pirasong tuyo. Dahan-dahan niyang isinusubo ang pagkain, ngunit ang bawat lunok niya ay may kasamang pait ng luhang pilit niyang pinipigilan. Ayaw niyang makita siya ng ibang nurse. Ayaw niyang makita nila ang dating top-notcher ng kanilang batch na ngayon ay nagtatago sa dilim upang hindi mapansin ang kanyang pag-iyak habang kumakain. Masama ang umiiyak habang kumakain, sabi ng matatanda. Lalo kang hindi mabubusog niyan. Isang malalim at baritunong boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Halos mapatalon si Mira sa gulat. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad at lumingon. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng nara, may isang lalaking nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang muka ay bahagyang natatakpan ng anino, ngunit bakas sa kanyang postura ang isang uri ng kapangyarihan na tila nakatago sa likod ng kanyang kahinaan. Pasensya na po. Hindi ko po alam na may tao rito. Pabulong na sagot ni Mira. Pilit na itinatago ang kanyang baon sa kanyang likuran. Nahihiya siya. Nahihiya siyang makita ng isang pasyente na ang tagalinis ng ospital ay mukhang mas kaawa-awa pa kaysa sa mga may sakit. Huwag mong itago. Ang pagkain ay biyaya. Kahit gaano pa kasimple iyan, wika ng lalaki habang dahan-dahang inigaya ang kanyang wheelchair palapit kay Mira. Si Gabriel iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng madilim na salamin. Hindi niya nais na makilala siya ni Mira. Hindi pa sa ngayon. Nais niyang makita ang tunay na kalooban ng babaeng nagligtas
sa kanya noong hapong yon. Napayuko si Mira. Nararamdaman niya ang titig ng lalaki, hindi isang titig ng panghuhusga, kundi isang titig na puno ng pag-unawa. Sa gitna ng kanyang hiya, nanaig ang kanyang kabutihang asal. Kinuha niya ang isang maliit na tinapay na itinabi niya para sana sa kanyang hapunan at iniabot ito sa lalaki. Gusto niyo po? Masarap po ito. Galing pa po sa panaderya sa kanto namin. Baka hindi masarap ang pagkain niyo rito sa VIP ward. Mahiya-hiyang alok ni Mira. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Kinuha niya ang tinapay at dahan-dahang kinagat ito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mararangyang pagkaing inihahain sa kanyang opisina ay tila walang kwenta kumpara sa simpleng tinapay na ibinigay ng babaeng ito. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng kahit anong kayamanan. Siya ang CEO ng ospital na ito, ang lalaking sinusunod ng lahat. Ngunit ang isang hamak na tagalinis na itinataboy ng lipunan ang tanging nagparamdam sa kanya na siya ay isang tao rin na may pangangailangan. Salamat. Ito ang pinakamasarap na tinapay na nakain ko sa buong buhay ko. Seryosong sabi ni Gabriel. Nag-angat ng tingin si Mira at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang araw ng pang-aalipusta, nakaramdam siya ng kaunting gaan. Nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang amoy ng ulan, ang ganda ng mga bituin, at ang pangarap na makita ang bukas na mas maliwanag. Sa dilim ng halaman ng iyon, tila nawala ang harang sa pagitan ng isang janitress at ng isang pasyenteng mukhang mayaman. Tumayo si Gabriel upang bumalik na sa kanyang silid nang mapansin niyang muling nangingilid ang luha sa mga mata ni Mira habang tinititigan ng kanyang sugatang mga kamay. Hindi nagsalita si Gabriel, dahan-dahan niyang inilabas ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa tabi ni Mira bago tuluyang umalis nang hindi lumilingon upang hindi na lalong mahiya ang babae. Naiwan si Mira na nakatitig sa panyo. May amoy ito ng mamahaling pabango at kalinisan. Sa isang sandali, naramdaman niyang hindi siya mag-isa sa kanyang pakikipaglaban. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang binuwag ng isang matalim at pamilyar na tunog. Ang tunog ng mga matutulis na takong ng sapatos na tumatama sa semento, mabilis at mapangapi. Papalapit si Matilde, ang kanyang anino, ay tila isang dambuhalang sasakakal sa payapang sandali ni Mira. Mira, bakit ka narito sa dilim? At sino ang kausap mo? Hindi ba't sinabi ko sa iyong bawal kang makipag-usap sa mga pasyente, lalo na't amoy basurahan ka? Ang boses ni Matilde ay pumailan lang sa hangin, puno ng lason at panlalait. Ang bawat hakbang ni Mira sa loob ng ospital ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy ng kloro at malakas na sabon ay tila nanunuot sa kanyang balat. Isang paalala na ang kanyang pagkatao ay binura na ng unipormeng suot niya. Habang bitbit ang mabigat na timba ng maruming tubig, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, ngunit kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang ina, para sa bawat patak ng gamot na nagpapanatili sa buhay nito. Mabagal. Napakabagal mo talagang kumilos, Mira. Akala mo ba ay binabayaran ka rito para magmuni-muni? Ang boses ni Matilde ay umalingaw-ngaw sa malinis na pasilyo ng VIP ward. Tumigil si Mira at yumuko ng mababa. Hindi tinitingnan ang nanlilisik na mga mata ng head nurse. Pasensya na po, Ma'am Matilde. Tinatapos ko lang po ang paglilinis sa kabilang silid. Tinatapos? Tingnan mo nga ang sahig na ito. May mga bakas pa ng sapatos. Hindi ba't sinabi ko sa iyong kailangang kumikintab ito na parang salamin? Sa isang iglap, sadyang sinipa ni Matilde ang timba na hawak ni Mira. Ang maruming tubig na puno ng bula at dumi ay kumalat sa bagong linis na sahig
Nabasa ang sapatos at dulo ng pantalon ni Mira. Walang nagawa si Mira kundi mapapikit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang apron. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad upang pigilin ang pagsabog ng emosyon. Sa bawat tawa ni Matilde, nararamdaman ni Mira ang dahan-dahang pagguho ng kanyang natitirang lakas. Hindi nila alam na sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng isang private suite, may isang pares ng mga mata ang nakasaksi sa lahat. Nakatayo si Gabriel sa dilim, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom din sa tindi ng galit. Bilang CEO, isa itong sampal sa kanyang mukha na ang mga empleyadong pinagkakatiwalaan niya ay ganito kalupit sa mga nasa ibaba. Gusto niyang lumabas, gusto niyang hiyain si Matilde at bawin ang dangal ni Mira, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang misyon ay mas malaki, ang linisin ang buong sistema mula sa ugat nito at kailangan niyang manatiling anino sa ngayon. Linisin mo yan. Ngayon din. At huwag kang titigil hanggat hindi ko nakikita ang sarili kong mukha sa sahig na yan. Huling hirit ni Matilde bago ito naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang takong ay tila bawat hampas ng latigo sa puso ni Mira. Dahan-dahang lumuhod si Mira sa basang sahig. Kinuha niya ang basahan at nagsimulang magpunas. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, humahalo sa maruming tubig sa sahig. Ang bawat kuskus niya ay puno ng pait. Tinatanong niya ang langit kung bakit ang mundong ito ay sadyang malupit sa mga taong wala namang ibang hangad kundi ang mabuhay ng marangal. Nang matapos ang kanyang shift, pagod at lupaypay na nagtungo si Mira sa kanyang maliit na locker sa basement. Ang kanyang katawan ay nananakit at ang kanyang mga kamay ay tila nag-aapoy sa hapdi dahil sa matatapang na kemikal. Ngunit nang buksan niya ang pintuan ng kanyang locker, natigilan siya. Sa ibabaw ng kanyang mga lumang gamit, may nakapatong na isang maliit at asul na kahon. Isa itong mamahaling ointment para sa mga sugat at paso sa balat. Walang sulat, walang pangalan. Tanging ang halimuyak ng isang pamilyar at malinis na pabango ang dumikit sa hangin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mira sa gitna ng kanyang pagod. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan nito, ngunit ang simpleng bagay na yon ay tila isang haplos ng anghel sa kanyang sugatang kaluluwa. Gayunpaman, ang kaunting katahimikang yon ay muling nabulabog. Habang palabas si Mira ng ospital sa gilid ng madilim na loading dock, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Julian, ang gidirek ng ospital, ay mabilis na naglalakad patungo sa silid kung saan itinatago ang mga medical records ng mga pasyente. Sumunod sa kanya si Matilde, bitbit ang isang itim na bag na tila may itinatago. Nagkubli si Mira sa likod ng malalaking tangke ng oxygen. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Matilde bago sila pumasok sa loob at isinara ang mabigat na pinto ng records room. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ni Mira ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. Bakit sila nandoon sa oras na ito? Anong mga sikreto ang pilit nilang itinatago sa loob ng madilim na silid na yon? Sa loob ng maliit at barong-barong na silid ni Mira, ang tanging naririnig ay ang mabigat at humihingal na paghinga ni Gina. Nakahiga ang matanda, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisameng puno ng mantsa ng tumutulong ulan. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang isang maliit na puting tableta. Ang gamot na nagkakahalaga ng katumbas ng isang buong araw na pagkain ni Mira. Dahan-dahan, sa halip na isubo ang gamot, inilapit ito ni Gina sa kanyang unan at isiningit sa ilalim nito. Doon, sa madilim na sulok ng kanyang higaan, nakatago ang isang maliit na tumpok ng mga hindi na inom na gamot. Ang bawat tableta ay simbolo ng kanyang hiling na huwag nang maging pabuhat sa anak. Para sa kinabukasan ni Mira, para sa kasal niya balang araw. Bulong ng matanda sa sarili habang pilit na kinakalma ang kumikirot niyang dibdib. Nang bumukas ang pinto,
Mabilis na inayos ni Gina ang kanyang kumot. Pumasok si Mira, pagod na pagod. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga kamay ay bakas. Ang pamumuti dahil sa matapang na sabon sa ospital. Ngunit sa sandaling makita niya ang kanyang ina, pilit siyang ngumiti. "Inay, narito na po ako. Kumain na po ba kayo?" Tanong ni Mira habang naglalapag ng isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig sa paanan ng papag. Lumuhod si Mira sa sahig at dahan-dahang hinawakan ang mga paa ng kanyang ina. Marahan niyang hinugasan ng mga ito. Ang bawat haplos niya ay puno ng pagmamahal at pagsisisi na hindi niya maibigay ang buhay na nararapat para sa matanda. Ang tubig sa palanggana ay dahan-dahang naging malabo. Tila hinihigop nito ang lahat ng pagod at dumi ng mundong hinarap ni Mira sa buong araw. Ngunit ang payapang sandaling iyon ay biglang binuwag ng isang matinis at mapang-asar na boses mula sa labas ng bintana. "Naku, Maring Gina, balita ko ay sikat na sikat ang anak mo sa San Lorenzo. Sayang naman ang pagiging nurse. Balita ko ay eksperto na raw siya sa pagpapakintab ng mga inidoro ng mga mayayaman." Sigaw ni Aling Rosa habang kunwari ay naglalaba sa tapat ng kanilang bahay. "Sabi ko naman sa'yo, hindi garantiya ang diploma sa bansang ito. Mabuti pa ang anak kong si Lani, kahit walang pinag-aralan, mayaman ang kinuha." Tila tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Gina sa narinig. Napatingin siya sa kanyang anak, sa mga kamay ni Mira na basag-basag ang balat at sa unipormeng kupas na suot nito. Ang katotohanang naglilinis ng kubeta ang kanyang anak na nurse para lamang may maipambili ng kanyang gamot ay isang lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang espiritu. "Mira, totoo ba? Totoo bang janitress ka na lang doon?" Tanong ni Gina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding awa at hapdi. "Inay, huwag niyo na po silang pakinggan. Ang mahalaga po ay may pambili tayo ng gamot niyo." Pilit na pag-iwas ni Mira. Ngunit hindi niya magawang itago ang panginginig ng kanyang boses. Ang matinding bugso ng emosyon ay naging masyadong mabigat para sa mahinang puso ni Gina. Biglang humawak ang matanda sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay nanigid sa sakit. "Inay! Inay! Anong nangyayari?" Sigaw ni Mira habang pilit na itinatayo ang ina. Sa isang iglap, nawalan ng malay si Gina at bumagsak sa bisig ni Mira. Sa pagkakabagsak ng matanda, nahulog mula sa ilalim ng unan ang lahat ng mga tabletang hindi nito ininom. Nagkalat ang mga puting gamot sa sahig, tila mga butil ng pag-asang itinapon para sa maling sakripisyo. "Huwag po, inay. Huwag niyo po akong iwan." Ang sigaw ni Mira ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita, puno ng lagim at kawalan ng pag-asa. Binuhat ni Mira ang kanyang ina sa labas ng kanilang bahay, sumisigaw ng saklolo sa gitna ng kadiliman. Wala siyang pera sa kanyang bulsa, sira ang kanyang telepono at ang tanging lugar na maaari niyang dalhin ang kanyang ina ay ang mismong ospital na pumatay sa kanyang dangal. Habang tumatakbo siya patungo sa main road, yakap-yakap ang malamig na katawan ng ina. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at hindi regular na pintig ng kanyang sariling puso. Isang pintig na humihingi ng himala sa gitna ng isang malupit na tadhana. Ang puting ilaw ng emergency room ay tila nanunuya sa bawat patak ng pawis at luha ni Mira. Ang amoy ng antiseptic ay naging masangsang, hinaluan ng amoy ng takot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Habang nakahiga ang kanyang inang si Gina sa isang manipis na stretcher, pilit na humihingi ng hangin ang matanda. Ang bawat hininga nito ay tila isang pigtas na kwerdas ng gitara na nagbabadyang maputol. "Ma'am, pakiusap po. Ipasok niyo na ang inay ko sa ICU. Hindi na po siya makahinga." Pagsusumamo ni Mira sa nurse na naka-duty sa counter.
Bago pa man makasagot ang nurse, ang tunog ng matutulis na takong ay muling narinig mula sa likuran. Dumating si Matilde, ang kanyang uniforme ay walang kapintasan. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng perpektong profesionalismo na walang bahid ng awa. Mira, alam mo ang patakaran ng San Lorenzo. Hindi tayo tumatanggap ng charity cases sa ICU nang walang depositong 50,000 piso, lalo na't isa ka lamang, dating empleyado na may masamang record. Wika ni Matilde, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang bawat salita ay tila isang patalim na nagagayat sa puso ni Mira. Ma'am Matilde, wala po akong ganoong kalaking pera ngayon, pero gagawin ko po ang lahat. Magtatrabaho po ako ng libre. Ibigay niyo na po sa akin ang lahat ng pinakamahirap na trabaho. Huwag niyo lang pong hayaang mamatay ang inay ko rito sa hallway. Sa gitna ng maraming tao sa emergency room, lumuhod si Mira sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakayapos sa laylayan ng uniforme ni Matilde. Ang kanyang noo ay halos dumikit na sa semento sa tindi ng pagpapakumbaba. Pinagtitinginan sila ng mga tao. Ang ilang pasyente ay naawa, ngunit ang mga gwardiya ay handa ng humakbang upang itaboy ang babaeng nagdudulot ng ingay. Mula sa itaas, sa madilim na sulok ng VIP lounge na nakadungaw sa lobby ng ER, nakatayo si Gabriel. Nakakuyom ang kanyang mga kamao habang nakatitig sa monitor ng security camera. Nakita niya ang lahat. Ang pagluhod ni Mira, ang malamig na titig ni Matilde, at ang dahan-dahang pagkulay uwi-ube ng mga labi ni Gina. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Mira ay tila tumatagos sa sariling dibdib ni Gabriel na nagdudulot ng isang uri ng sakit na hindi niya kailanman naramdaman noon. Mabilis na kinuha ni Gabriel ang kanyang tablet. Gamit ang kanyang lihim na administrator access code bilang CEO, pumasok siya sa system ng ospital. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa screen. Binuksan niya ang record ni Gina Mendez at pinalitan ang status nito. Sa isang pindot, ang lahat ng bayarin ay minarkahan niya bilang fully funded by the CEO's office at binigyan ng priority level isa para sa ICU admission. Sa ibaba, biglang nag-iba ang tunog ng computer sa nurse station. Isang malakas na tunog ng notification ang umalingaw-ngaw. Ma'am Matilde, tingnan niyo po ang system. Na-approve po ang admission ni Mrs. Mendez. May direktang utos po mula sa admin na override po ang lahat ng requirement, gulat na sabi ng nurse. Napakunot ang noo ni Matilde. Ano? Paanong nangyari iyon? Walang pirma si Dr. Julian. Dahil sa takot na mabulabog ang system, wala nang nagawa ang mga staff, kundi mabilis na itulak ang stretcher ni Gina patungo sa ICU. Naiwan si Mira na nakaluhod pa rin. Tila hindi makapaniwala sa himalang nangyari. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding hagulgol ng pasasalamat. Iniisip na marahil ay narinig ng langit ang kanyang mga dalangin. Lumipas ang ilang oras, malalim na ang gabi at ang katahimikan ay bumabalot sa hallway sa labas ng ICU. Nakaupo si Mira sa isang matigas na silya sa waiting area. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader at dahil sa matinding pagod at puyat, unti-unti siyang dinalaw ng antok. Sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Walang tunog ang mga hakbang nito sa makintab na sahig. Tinitigan ni Gabriel ang mukha ni Mira, ang mga tuyong bakas ng luha sa kanyang pisngi, ang mga daliring may sugat dahil sa kemikal, at ang payat niyang katawan na tila anumang oras ay bibigay na rin. Dahan-dahan, hinubad ni Gabriel ang kanyang suot na jacket. Marahan niya itong ipinatong sa ibabaw ng balikat ni Mira. Sinisigurong hindi ito magigising. Ang jacket ay may amoy ng mamahaling pabango, hinaluan ng amoy ng kalinisan at proteksyon. Sa ilalim ng init ng telang iyon, ang panaginip ni Mira ay naging mas payapa. Ngunit sa kabilang bahagi ng ospital, sa loob ng central monitoring room, nakatitig si Matilde sa computer screen. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik habang sinusuri ang digital footprint ng admission ni Gina. Imposible. Ang code na ginamit para sa override na ito ay hindi galing sa staff. Galing ito sa itaas. Galing ito sa opisina ng CEO. Bulong ni Matilde sa sarili. Sino ka ba talaga, Mira? At anong koneksyon mo sa taong hindi pa namin nakikita? Isang masamang balak ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Matilde. Kung may nagpoprotekta kay Mira mula sa itaas, kailangan niyang malaman kung sino ito bago pa man madamay ang kanilang mga itinatagong sikreto ni Julian. Sa kailaliman ng gabi, ang VIP floor ng San Lorenzo Hospital ay nababalot ng isang uri ng katahimikang nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga air conditioner at ang pag-ikot ng mga security camera sa bawat sulok. Habang ang karamihan ay payapang natutulog, si Mira ay nakayuko sa gilid ng pasilyo. Hawak ang kanyang mop. Ang bawat kuskus niya sa sahig ay tila isang paraan upang burahin ang bigat ng kanyang nararamdaman para sa kanyang inang nasa ICU. Dito tayo sa loob, Julian. Siguraduhin mong walang nakakakita. Isang pabulong na boses ang narinig ni Mira mula sa silid ni Romel Alfares, ang tagapagtatag ng ospital at ama ni Gabriel. Mabilis na tumabi si Mira sa likod ng malaking lagayan ng mga maruruming linen. Nakita niyang pumasok sina Julian at Matilde sa loob ng kwarto ni Romel. May dala silang isang maliit na tray na natatakpan ng puting tela. Sumilip si Mira sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa kakaibang kaba. Sigurado ka ba rito? Kapag nagising ang matandang ito, tapos na ang maliligayang araw natin. Kailangan nating pirmahan ang merger bago siya magkamalay. Wika ni Julian. Ang boses ay puno ng kasakiman at kawalan ng konsensya. Huwag kang mag-alala. Ang gamot na ito ay dahan-dahang magpapatulog sa kanya ng mas matagal. Iisipin ng mga doktor na komplikasyon lang ito ng stroke niya. Walang makakahalata. Sagot ni Matilde habang inihahanda ang isang hiringgilya. Nakita ni Mira ang pagtusok ni Matilde sa IVV line ni Romel. Pagkatapos ng ilang sandali, mabilis na lumabas ang dalawa. Itinapon ang isang maliit na basyong bote ng gamot sa basurahan sa labas bago nagmamadaling umalis. Nang masiguro ni Mira na wala na sila, pumasok siya sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang itinapon na bote mula sa basurahan. Bilang isang dating ICU nurse, sapat na ang isang tingin niya sa label upang manindig ang kanyang balahibo. Ang gamot na itinurok nila ay hindi kailanman dapat ibigay sa isang pasyenteng may stroke dahil maaari itong maging sanhi ng permanenteng pinsala sa utak o pagtigil ng paghinga. Diyos ko, papatayin nila siya. Bulong ni Mira sa sarili. Ang kanyang boses ay tila naglalaho sa hangin. Alam niyang kailangan niya ang ebidensyang ito. Dahan-dahan niyang inilubog ang kanyang kamay sa basurahan at kinuha ang maliit na bote. Naramdaman niya ang dulas ng salamin sa kanyang mga daliri. Wala siyang bulsa sa kanyang suot na apron, kaya mabilis niyang itinago ang bote sa loob ng kanyang medyas. Idinikit ito sa kanyang balat na tila isang lihim na lason. Palabas na sana si Mira nang marinig niya ang tunog ng pintong bumukas. Sa isang iglap, bumalik si Matilde sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Mira na nakatayo malapit sa higaan ni Romel. Anong ginagawa mo rito, Mira? Hindi ba't sinabi ko sa iyong bawal kang pumasok sa VIP suites ng walang utos? Ang boses ni Matilde ay malamig. Tila isang haplos ng yelo sa batok ni Mira. Ma'am, nakita ko lang po na kailangang palitan ng basurahan. Pilit na sagot ni Mira. Pilit na pinatitigas ang kanyang mga binti upang hindi mahalata ang bote sa loob ng kanyang medyas. Dahan-dahang lumapit si Matilde. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbabanta. Huminto siya sa mismong harapan ni Mira.
Inayos ang collar ng uniforme ng janitress at biglang niyakap ang balikat nito mula sa likuran. Ang kanyang bibig ay inilapit niya sa tainga ni Mira at ang kanyang hininga ay naramdaman ni Mira na tila isang babala ng kamatayan. Alam mo, Mira, ang mga taong nakikialam sa hindi nila dapat pakialaman ay madalas na nawawala ng parang bula. Huwag mong subukang maging bayani sa lugar na ito. Baka sa susunod, ang inay mo na, ang hindi na makahinga sa ICU, bulong ni Matilde. Naramdaman ni Mira ang matinding takot, ngunit kasabay nito ay ang galit na nag-aapoy sa kanyang puso. Pinilit niyang manatiling tahimik kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa takot. Nang bitawan siya ni Matilde at tuluyang lumabas, napasandal si Mira sa pader. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Alam niyang, sa sandaling ito, hindi na lang trabaho o dangal ang nakataya. Ang hawak niyang bote sa loob ng kanyang medyas ay ang susi sa katotohanan, ngunit ito rin ang maaring maging mitya ng kanyang sariling buhay. Ang bawat hakbang ni Mira palayo sa silid ni Romel ay tila paglalakad sa isang tulay na gawa sa manipis na sinulid. Ang maliit na bote ng gamot na nakatago sa loob ng kanyang medyas ay tila nag-aapoy, nagbibigay ng hapdi sa kanyang balat na dumadaloy hanggang sa kanyang kaisipan. Hawak niya ang ebidensya ng isang krimen, ngunit ang bigat nito ay tila mas mabigat pa sa buong gusali ng San Lorenzo. Hindi pa siya nakakalayo nang makita niya si Matilde na nakatayo sa tapat ng glass window ng ICU, doon kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang inang si Gina. Ang head nurse ay dahan-dahang humahaplos sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor ng tibok ng puso ni Gina na tila isang manunila na naghihintay ng tamang pagkakataon. Napakaganda ng iyong ina, Mira. Mukhang payapa ang kanyang pagtulog. Wika ni Matilde nang hindi lumingon. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may dalang pait na tila lason. Sayang naman kung bigla siyang magising sa isang masamang panaginip dahil lang sa maling desisyon ng kanyang anak. Tumigil ang mundo ni Mira. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng malamig na pasilyo. Ma'am, pakiusap po. Huwag niyo siyang idadamay rito. Humarap si Matilde. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nasa mga kamay mo ang panulat, Mira. Ikaw ang magdidikta kung magiging masaya ba ang katapusan ng kwento ng ina mo. Ibigay mo sa akin ang kinuha mo sa basurahan at tinitiyak ko sa iyong magigising si Gina na may sapat na gamot at pagkalinga. Pero kung pipiliin mong maging matapang, baka bukas ay puti na ang suot nating lahat para sa kanyang pagpanaw. Ang banhat ng bawat salita ni Matilde ay tila pagpunit sa kaluluwa ni Mira. Bilang isang nurse, ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na isumbong ang krimen na iligtas si Romel Alfares mula sa kamay ng mga mamamatay tao. Bilang isang anak, handa si Mira gawin ang lahat para sa kahit isa pang sandali kasama ang kanyang ina. Ngunit ang desisyong nasa harap niya ay parang mabigat na pasaning hindi niya kayang takasan. Hindi na siya nakapagsalita. Sa sobrang bigat ng damdamin sa kanyang dibdib, bigla siyang tumalikod at nagmamadaling umalis. Lumayo siya sa ICU, sa mga matang tila humuhusga, at sa malamig na kapaligiran ng ospital na lalo lang nagpapabigat ng kanyang pakiramdam. Paglabas niya sa main entrance, sinalubong siya ng malakas na ulan. Parang sumasabay ang langit sa kanyang nararamdaman. Hindi niya inintindi ang lamig na tumatagos sa kanyang manipis na uniforme. Hinayaan niyang mabasa siya, umaasang kahit paano ay gagaan ang bigat sa kanyang loob. Sa gitna ng madilim na parking lot, napaluhod si Mira sa basang semento. Ang kanyang pag-iyak ay natabunan ng malalakas na kulog. Mahina, ngunit puno ng sakit ang kanyang tanong. Bakit? Bakit kailangang maging ganito kahirap? Ang kanyang boses ay pigtas, hinaluan ng tubig ulan at luha. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa dilim.
Isang malaking payong ang biglang humarang sa ulan na tumatama sa kanyang likuran. Naramdaman ni Mira ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Isang kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Isang hawak na hindi mapang-api, kundi puno ng proteksyon. Si Gabriel iyon. Wala siyang suot na mamahaling suit, tanging isang itim na hoodie lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dilim. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong. Sa halip, ibinaba niya ang payong at hinila si Mira patayo upang yakapin ng napakahigpit. Isinandal ni Mira ang kanyang mukha sa dibdib ni Gabriel. Naramdaman niya ang malakas at matatag na tibok ng puso ng lalaki. Isang ritmo na tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Ang amoy ng ulan ay hinaluan ng amoy ng lalaki, isang bango na nagpapahiwatig ng kaligtasan. Sa loob ng bisig ni Gabriel, naramdaman ni Mira na maari siyang maging mahina, na hindi niya kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa. Hinayaan ni Gabriel na basain ng luha ni Mira ang kanyang suot. Hinaplos niya ang basang buhok ng dalaga. Dahan-dahan, tila isang panalangin na nagpapatahan sa isang bagyo. Walang malisya, walang ingay, tanging ang dalawang kaluluwang nagtatagpo sa gitna ng unos. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang pangako na itatala sa mga bituin. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Gabriel. Hindi na sapat ang panunood mula sa malayo. Ang babaeng nagligtas sa kanya sa kalsada ay muling nagligtas sa kanyang puso mula sa kamanhidan. At gagawin niya ang lahat upang protektahan ito, kahit na kailanganin niyang sunugin ang buong San Lorenzo upang mahanap ang hustisya. Doon ka sa dulo, Mira. Huwag kang haharang-harang sa gitna dahil baka mahaluan ng amoy ng basurahan ang mga bisitang parating. Tandaan mo, janitress ka lang dito, hindi ka bahagi ng pagdiriwang na ito. Ang boses ni Matilde ay puno ng pangungutya habang itinutulak niya si Mira patungo sa pinakamadilim na sulok ng malawak na lobby ng San Lorenzo Hospital. Ngayong umaga, ang buong ospital ay tila nagdiriwang. May mga bulaklak sa bawat sulok, ang sahig ay kumikinang sa linis, at ang lahat ng mga doktor at matataas na opisyal ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Ngayon, ang formal na pagpapakilala sa bagong CEO, ang misteryosong tagapagmana ng pamilya Alfares. Napayuko si Mira. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang kupas na unipormeng asul. Ang mga kamay na dati ay humawak sa mainit na palad ni Gabriel sa ilalim ng ulan kagabi ay muli na namang nakayakap sa kawalan. Pakiramdam niya ay lalong lumalim ang sugat sa kanyang puso. Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya sa bisig ng lalaking iyon ay tila isang maling panaginip lamang ngayong nakatayo siya sa harap ng pader ng kapangyarihan at yaman. Sa kabilang banda, si Julian ay nakatayo sa gitna ng entablado. Abot tenga ang nangiti habang inaayos ang kanyang kurbata. This is it, Matilde. Kapag nakuha natin ang tiwala ng bagong CEO, wala nang makakapigil sa atin. At ang janitress na yan, sisiguraduhin nating hindi na siya makakalabas ng buhay sa ospital na ito pagkatapos ng merger. Biglang tumahimik ang lahat nang ang malalaking pintong salamin ng lobby ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mga dekalidad na gulong ng isang itim na sasakyan ay huminto sa tapat ng entrance. Ang bawat mata ay nakatitig sa pintong dahan-dahang bumukas. Isang lalaki ang lumabas. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay naglalabas ng tunog ng awtoridad at kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang perpektong tailor-made na suit na kulay charcoal gray. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-brushback at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng agila. Wala na ang hoodie na basa ng ulan. Wala na ang wheelchair ng isang pasyenteng nangangailangan ng pagkalinga. Tumigil ang tibok ng puso ni Mira.
Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging yelo. Ang lalaking niligtas niya sa gitna ng kalsada. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng tinapay sa halamanan. At ang lalaking yumakap sa kanya ng napakahigpit sa gitna ng unos ay ang mismong lalaking nagmamay-ari ng impyernong nagpahirap sa kanya. Ladies and gentlemen, ang boses ni Julian ay pumailan lang, puno ng kaplastikan. Let us all welcome the new CEO of San Lorenzo Medical Group, Mr. Gabriel Alvarez. Nagpalakpakan ang lahat. Maliban kay Mira, nakatayo siya doon, tila isang rebulto ng asin. Ang bawat palakpak ng mga tao ay tila bawat sampal sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking biro sa paningin ng lalaking ito. Ginamit ba siya nito? Pinagtawanan ba nito ang kanyang mga luha habang nagkukunwari itong isang mahinang pasyente? Dahan-dahang naglakad si Gabriel patungo sa entablado. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paghakbang, bigla siyang huminto. Ang mga tao ay nagtaka. Ang lahat ay napalingon sa direksyong tinititigan niya. Ang kanyang mga mata, na kanina ay malamig at walang emosyon, ay biglang lumambot ng magtama ang kanilang paningin ni Mira. Sa gitna ng karamihan ng mga taong nakasuot ng seda at ginto, ang paningin ni Gabriel ay dumiretso sa nag-iisang babaeng nakasuot ng gusot at kupas na uniporme sa dulo ng pasilyo. Gusto ni Mirang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit kailangang magsinungaling ang langit sa kanya. Ang luhang kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng pumatak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding hiya at pakiramdam na siya ay pinaglaruan ng tadhana. Hindi na niya hinintay na makalapit si Gabriel. Binitawan ni Mira ang kanyang hawak na mop, tumalikod at mabilis na tumakbo palayo. Tumakbo siya patungo sa hagdanan, paakyat sa lugar kung saan walang makakakita sa kanyang pagkadurog. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-iwan sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi pala para sa kanya. Naiwan si Gabriel na nakatayo sa gitna ng lobby. Ang kanyang kamay ay bahagyang nakaabot sa hangin na tila gustong habulin ang anino ni Mira. Habang ang mga opisyal ng ospital ay nagtatakang nakatingin sa kanya. Gabriel, tawag ni Julian, puno ng pagtatanong. Hindi sumagot si Gabriel. Ang kanyang mga kamao ay muling nakakuyom. Ang maskarang suot niya bilang CEO ay tila naging isang mabigat na pasanin. Alam niyang sa sandaling ito, ang pader na namamagitan sa kanila ni Mira ay naging kasing taas na ng langit at ang tiwalang pilit niyang binuo ay gumuho na kasabay ng mga luha ng babaeng tanging nakakita sa kanyang tunay na pagkatao. Paano mo susuyuin ang isang pusong naniniwala na ang lahat ng iyong ginawa ay isa lamang malaking panlilinlang? Ko, akala ko, ikaw ang aking langit sa gitna ng umus. Iyon pala, ikaw ang nagmamay-ari ng impyernong nagpapahirap sa akin. Ang mga salitang yon ay tila paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Mira habang nagtatago siya sa loob ng madilim at masikip na linen room. Dito, sa gitna ng nagtataas ang tumpok ng mga puting kumot na amoy matapang na kemikal, doon niya ibinuhos ang lahat ng pait. Yakap-yakap niya ang kanyang mga binti, ang kanyang noo ay nakasandal sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na hagulgol. Pakiramdam ni Mira ay isa siyang basahan na matapos gamitin upang punasan ng luha ng isang mayaman ay itinapon na lamang sa isang sulok. Ang bawat haplos ni Gabriel sa ulan, ang bawat salita ng pagkalinga nito sa halamanan, ay tila naging mga matatalim na tinik na ngayon ay nakabaon sa kanyang puso. Mira, pakiusap, buksan mo ang pinto. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ang boses ni Gabriel ay narinig niya mula sa kabilang panig ng pinto. Wala na ang malamig na tinig ng isang CEO. Ang naririnig ni Mira ay ang boses ng lalaking nakilala niya sa dilim, puno ng pagmamakaawa at takot. Ang marinig, ang boses na yon ay tila pagbuhos ng asin sa isang sariwang sugat.
Umalis na po kayo, Sir Gabriel. Pilit na sagot ni Mira. Ang salitang Sir ay lumabas sa kanyang bibig na tila isang lason, isang paalala ng napakalaking pader na namamagitan sa kanila. Wala po tayong dapat pag-usapan. Magkaiba po tayo ng mundo. Kayo ang nasa itaas at ako. Ako ay ang tagalinis na minamaliit sa ilalim ng inyong mga paa. Hindi totoo iyan, Mira. Hindi ko sinasadyang magsinungaling. Natatakot lang ako na baka kapag nalaman mo kung sino ako, lumayo ka agad. Gusto lang kitang makilala bilang ikaw at gusto kong makilala mo ako bilang ako. Hindi bilang CEO ng ospital na ito. Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang palad ay malakas na sumandal sa pinto. Sa loob ng silid, dahan-dahang itinaas ni Mira ang kanyang nanginginig na kamay. Inilapat niya ang kanyang palad sa pinto. Eksaktong sa tapat kung nasaan ang kamay ni Gabriel sa kabilang panig. Nararamdaman niya ang lamig ng pinto, ngunit sa kanyang imahinasyon, tila nararamdaman niya ang init ng palad ng lalaki. Ito na ang pinakamalapit na distansya na maaari nilang maabot. Ang pagitan ng dalawang pusong nagtatagpo, ngunit pinaghihiwalay ng katotohanan. Ang katotohanan ay hindi nagbabago, sir. Kayo ang nagmamay-ari ng mga kamay na nagtatanggal ng trabaho sa amin. Kayo ang nagmamay-ari ng kapangyarihang bumubura sa aming dangal. Paano ko kayo mamahalin kung sa bawat pagtingin ko sa inyo, naaalala ko ang lahat ng hirap na dinanas ng inay ko dahil sa ospital na ito? Ang boses ni Mira ay humina, naging isang pabulong na panalangin ng pamamaalam. Sa labas ng silid, dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang bawat salita ni Mira ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang nararamdaman. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang paningin ay blangko. Hindi nila alam na sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Julian. Nakatago siya sa likod ng isang malaking column. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasdan ang kahinaan ng bagong CEO. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi ko na nga ba, bulong ni Julian sa kanyang sarili. Ang isang makapangyarihang agila ay palaging may isang mahinang bahagi. At ang bahaging iyon ay ang janitress na yan. Mabilis na bumalik si Julian sa kanyang opisina. Kinuha niya ang mga dokumento ng pondo ng ospital, ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagnanakaw. Sa loob ng maraming taon, kinuha niya rin ang isang lumang logbook kung saan nakatala ang lahat ng pirma ng mga tauhan. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng kanyang desk lamp, nagsimulang iguhit ni Julian ang isang pekeng pirma. Ang pirma ni Mira Mendez, gagamitin niya ang damdamin ni Gabriel para sirain ang dalawa. Kung mahal ng CEO ang babaeng ito, gagawin niyang mitya si Mira upang pasabugin ang buong reputasyon ni Gabriel. Ang bawat galaw ni Julian ay tila paghabi ng isang sapot na walang sino mang makakatakas. Habang ang gabi ay lumalalim, si Mira ay nanatiling nakaupo sa dilim ng linen room habang si Gabriel ay nakatayo sa labas, kapwa nakakulong sa pader ng walang hanggan na sila rin ang bumuo. Paano mo ipaglalaban ang isang pag-ibig kung ang tanging sandata mo ay ang katotohanang wawasak sa inyong dalawa? Ang sikat ng araw sa lobby ng San Lorenzo Hospital ay tila naging kasing talim ng mga kutsilyo nang pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Ang katahimikan ay biglang binalot ng kaba habang ang mga mata ng lahat ng empleyado ay nakatitig sa puting papel na iwinawagayway ng mga ito. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos ay tila bawat tibok ng puso ni Mira na punong-puno ng takot. Mira Mendez, ikaw ay inaaresto sa kasong qualified theft at falsification of documents. Mayroon kaming warrant of arrest na inilabas laban sa iyo dahil sa pagnanakaw ng ₱250,000 mula sa pondo ng ospital. Ang boses ng pulis ay malamig at walang bahid ng pagdududa. Napabitaw si Mira sa kanyang hawak na walis. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa sahig
ay tila hudyat ng pagbagsak ng kanyang buong mundo. Ano? Hindi po totoo yan. Isang hamak na tagalinis lang po ako. Wala akong access sa pondo ng ospital. Wala kang ngang access. Pero ayon sa dokumentong nakuha namin, meron kang pekeng pirma sa mga withdrawal slips at ang mga pirma ay tumutugma sa iyong sulat kamay. Dugtong pa ng pulis habang dahan-dahang kinukuha ang bakal na posas mula sa kanyang baywang. Sa gilid ng pasilyo, lumabas si Matilde. May hawak siyang panyo na tila pilit na itinatago ang isang mapait na ngiti. Naku, Mira, akala ko ba ay gumagawa ka ng marangal na trabaho para sa iyong ina? Hindi ko akalaing gagamitin mo ang iyong posisyon para magnakaw. Binigyan ka na nga namin ng pagkakataong makabalik. Ngunit ito pa ang isusukli mo sa kabutihan ni Dr. Julian. Sinungaling kayo. Alam niyo pong wala akong kinalaman dito. Sigaw ni Mira, ang kanyang boses ay pigtas na sa tindi ng sama ng loob. Ngunit ang mas matinding sakit ay dumating nang makita ni Mira ang isang pamilyar na anino sa di kalayuan. Ang kanyang inang si Gina, na dapat ay nagpapahinga sa ward, ay dahan-dahang naglalakad palapit. Hawak ang kanyang dibdib at nakasuporta sa pader. Ang mukha ng matanda ay kasing puti ng papel at ang bawat hininga nito ay tila isang pakikipaglaban. Inay, bakit kayo lumabas? Bumalik po kayo sa loob. Sigaw ni Mira, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa awa. Hindi magnanakaw ang anak ko. Pabulong na, sabi ni Gina. Sa gitna ng panghihina, lumuhod ang matanda sa harap ng mga pulis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang binti ng opisyal. Pakiusap po. Huwag niyong kunin ang anak ko. Mas mabuting tao po siya kaysa sa lahat ng nakatayo rito. Ako na lang po ang ikulong niyo. Huwag lang ang anak ko. Ang eksenang yun ay tila isang matalim na kutsilyong nagagayat sa kaluluwa ng lahat ng nakakakita. Ngunit si Aling Rosa, na nagkataong naroon upang bumisita sa isang kakilala, ay nagsimula ng magbulong-bulungan sa mga katabi. Sinasabi ko na nga ba, ang mga taong mukhang mababait ang madalas na may itinatagong dumi, ayan na ang karma nila. Dahan-dahang inilapit ng pulis ang posas sa mga manipis na pulso ni Mira. Bago pa man ito tuluyang sumara, mabilis na tinanggal ni Mira ang kanyang lumang relos, ang tanging alaala ng kanyang ama, at inilagay ito sa nanginginig na palad ng kanyang ina. Inay, isuot niyo po ito. Babalik ako. Pangako, hindi ko kayo iiwan. Maniwala po kayo sa akin. Wala akong ginagawang masama. Bulong ni Mira. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng determinasyon sa kabila ng umaagos na luha. Nang marinig ang malamig na tunog ng paglak ng posas, tila gumuho ang huling lakas ni Gina. Ang matanda ay dahan-dahang nawalan ng malay at bumagsak sa semento habang pilit pa ring inaabot ang kamay ng kanyang anak. Inay! Inay! Sigaw ni Mira habang pilit siyang hinihila ng mga pulis patungo sa labas. Isinakay si Mira sa loob ng madilim na sasakyan ng pulis. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita niya sa huling pagkakataon ang kanyang ina na nakahandusay sa kalsada, pinalilibutan ng mga taong walang ginawa kundi manood. Eksaktong pag-alis ng sasakyan ng pulis, isang itim na kotse ang mabilis na huminto sa tapat ng ospital. Bumaba si Gabriel, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang tanging naabutan niya ay ang humahaging na tunog ng sirena sa malayo at ang malamig na katawan ni Gina Mendez na nakahiga sa mainit na aspalto. Huli na siya. Ang bitag ay tuluyan ng sumara at ang babaeng sinumpaan niyang protektahan ay wala na sa kanyang paningin. Madilim at malamig ang loob ng presinto. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang aandap-andap na bumbilya sa kisame at ang asul na ilaw mula sa computer ng pulis na naka-duty. Nakaupo si Mira sa isang matigas na silyang gawa sa bakal. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan at ang kanyang paningin
ay nakapako sa maruming sahig. Ang tunog ng electric fan na umiikot ng mabagal ay tila isang nakakabinging paalala ng kanyang kawalan ng kalayaan. Ilang oras na siyang nandoon. Pakiramdam niya ay tuyong-tuyo na ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina, ang mukha ni Gina nang bumagsak ito sa aspalto, ang relos na iniwan niya sa palad nito at ang katotohanang baka wala siyang mabalikang ina kapag nakalabas siya rito. Biglang bumukas ang mabigat na pintong bakal. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng lumang papel at alikabok sa loob ng presinto. Nag-angat ng tingin si Mira. Doon, sa tapat ng rehas, nakatayo si Gabriel. Hindi siya nakasuot ng kanyang mamahaling suit. Tanging isang simpleng itim na t-shirt lamang ang suot niya. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo at bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagod at puyat. Mira, halika na. Binayaran ko na ang piyansa mo. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi tumayo si Mira, nanatili siyang nakatitig sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pait. Para saan pa, sir? Para iparamdam niyo na naman sa akin na ang mga katulad niyo lang ang may kakayahang bumili ng hustisya. Na kahit anong gawin naming mahihirap, mananatili kaming laruan sa mga kamay niyo. Dahan-dahang lumapit si Gabriel nang buksan ng pulis ang pintuan ng selda. Pumasok siya sa loob at sa gulat ni Mira, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng dalaga sa gitna ng maruming sahig ng presinto. Hindi niya inalintana ang dumi o ang kanyang katayuan bilang CEO. Sa sandaling iyon, isa lamang siyang lalaking nagmamakaawa sa babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Maniwala ka sa akin, Mira. Wala akong kinalaman sa nangyari sa'yo. Ginamit ni na Julian at Matilde ang pangalan ko upang saktan ka. Pero hinding-hindi ko papayagang magpatuloy ito. Wika ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay rurok sa pagnanais na hawakan ng kamay ni Mira, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi ako lumuhod dito bilang CEO. Lumuhod ako rito bilang ang lalaking iniligtas mo sa gitna ng kalsada. Tulungan mo ako, Mira. Tulungan mo akong iligtas ang ospital ng ama ko at pangakong lilinisin natin ang pangalan mo. Napatingin si Mira sa mga mata ni Gabriel. Nakita niya ang katapatan, ang sakit at ang determinasyong katulad ng sa kanya. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang bawat sampal ng inhustisya na natanggap niya. Kung mananatili siyang biktima, tuluyan ng mananalo ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Hindi ko ito gagawin para sa inyo, Sir Gabriel. Pabulong na sagot ni Mira. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Gagawin ko ito para sa dangal ng aking ina. Gagawin ko ito para sa lahat ng mga taong tinapakan ni na Matilde dahil lang sa kami ay mahirap. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Mira at hinawakan ito ng napakahigpit. Isang mahigpit na pagkakahawak na tila isang sumpa, isang kasunduan sa pagitan ng dalawang kaluluwang handang harapin ang bagyo. Saan tayo magsisimula? Tanong ni Mira. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determinasyon. Kailangan nating makuha ang orihinal na ledger at ang mga dokumento ng malpractice sa opisina ni Matilde. Doon nakatago ang lahat ng ebidensya ng kanilang pagnanakaw at ang katotohanan tungkol sa sakit ng iyong ina. Seryosong sagot ni Gabriel habang tinutulungan si Mirang tumayo. Tumingin si Gabriel sa kanyang relos. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Bukas ng umaga, ang malaking board meeting kung saan balak nilang patalsikin ako at kunin ang kontrol sa ospital. Ito na ang huling pagkakataon natin. Lumabas sila ng presinto sa ilalim ng madilim na langit. Habang naglalakad, patungo sa sasakyan ni Gabriel, naramdaman ni Mira ang kakaibang lakas. Hindi na siya ang yuta-yutang tagalinis
na yumuyuko sa bawat utos. Siya ay si Mira Mendez, isang nurse na handang bawiin ang kanyang buhay. At sa tabi niya ay ang lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Ang madaling araw ay tila isang malaking kumot ng katahimikan na bumabalot sa bawat sulok ng San Lorenzo Hospital. Ngunit para kay Mira, ang katahimikang ito ay punong-puno ng panganib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbabadyang magbunyag sa kanyang kinaroroonan. Nakasuot siya ng isang itim na hoodie, nakatago ang kanyang mukha habang dahan-dahang binabaybay ang madidilim na pasilyo ng admin floor. Sa kabilang bahagi ng gusali, sa main security hub, gumagawa ng eksena si Gabriel. Sinadya niyang ipatawag ang lahat ng night shift security guards para sa isang emergency audit sa kanyang opisina. Ito ang kanyang paraan upang mabigyan si Mira ng pagkakataong makagalaw ng walang nakakakita. Dahan-dahang inilabas ni Mira ang kanyang lumang master key card, ang susi na hindi pa pala nabubura ng system mula noong siya ay janitress pa lamang. Isang mahinang tunog ng pag-unlock ng pinto ang narinig niya. Pumasok siya sa loob ng opisina ni Matilde. Ang amoy ng mamahaling pabango at matapang na kape ay nanunuot sa loob, isang amoy na nagpapaalala sa lahat ng pang-aalipusta na natanggap niya mula sa head nurse. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan ni Mira ang paghahalughog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang bawat drawer. Matapos ang ilang minuto, natagpuan niya ang isang lihim na vault sa likod ng isang painting. Naalala ni Mira ang code na minsang nakita niyang itinitipa ni Matilde habang naglilinis siya ng sahig noon. Dahan-dahang bumukas ang vault. Doon, sa gitna ng mga bundle ng pera, nakita niya ang makapal at itim na ledger. Ang aklat na naglalaman ng lahat ng pagnanakaw nina Julian at Matilde mula sa pondo ng ospital. Ngunit habang kukunin na niya ang ledger, isang lumang file folder sa pinakailalim ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang folder ay kupas na, punong-puno ng alikabok, at may nakasulat na pangalan sa gilid. Gina Mendez, case number 2004. Napatigil ang paghinga ni Mira. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang folder. Sa loob ay may mga dokumento ng isang operasyon. 20 taon na ang nakalilipas. Binasa ni Mira ang medical report at ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang buong pagkatao. Ang sakit sa puso ng kanyang ina ay hindi pala isang natural na karamdaman. Ito ay bunga ng isang maling dosis ng anesthesia at isang kapabayaan sa operasyon na ginawa ni Dr. Julian noong siya ay nurse pa lamang sa ilalim nito. Ang folder ay naglalaman din ng isang kasunduan, isang bayad katahimikan na pilit na ipinapirma sa tatay ni Mira noon na tinanggihan nito. Kaya naman, ang kanilang pamilya ay unti-unting ginipit hanggang sa mamatay ang kanyang ama sa sobrang hirap. Napaluhod si Mira sa sahig. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa galit. Hindi lang pala trabaho ang kinuha nila sa kanya. Ang buong buhay ng kanyang mga magulang ay sinira ng mga taong ito para lamang sa kanilang ambisyon. Ang bawat ubo ni Gina, ang bawat hapdi sa dibdib nito, ay mantsa ng dugo sa mga kamay ni Julian. Mababayaran niyo rin ang lahat ng ito. Pabulong na panatan ni Mira, ang kanyang boses ay naging matigas tila bakal. Mabilis niyang isinilid ang ledger at ang folder sa loob ng kanyang bag. Ngunit bago pa man siya makatayo, isang matinis na tunog ng alarma ang biglang umalingaw-ngaw sa buong palapag. Ang pulang ilaw sa labas ng pinto ay nagsimulang mag-blink, nagbibigay ng isang nakakatakot na babala. Nanigas si Mira. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa labas ng pasilyo ay papalapit na sa kanyang kinaroroonan. Nakita niya ang anino ng mga tao sa ilalim ng pinto. Mga aninong tila mga buwitreng handang sumakmal sa kanya. Nandito siya.
Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Ang boses ni Matilde ay umalingaw-ngaw sa labas, puno ng galit at takot na mabunyag ang kanilang mga sikreto. Napasandal si Mira sa vault, yakap-yakap ang kanyang bag na naglalaman ng katotohanan. Sa labas ng pinto, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Wala na siyang matatakbuhan. Ang tanging paraan ay harapin ang mga demonyong sumira sa kanyang buhay. Why, bit-bit ang katotohanang wawasak sa kanilang lahat. Ang sikat ng umaga sa loob ng malawak na boardroom ng San Lorenzo Hospital ay tila isang malupit na liwanag na naglalantad sa lahat ng mga anino ng kasakiman. Ang malaking mesa na gawa sa mahogany ay pinalilibutan ng mga makapangyarihang board members na nakasuot ng kanilang mga plansadong suit, ngunit ang bawat isa sa kanila ay tila may kaba sa kanilang mga dibdib. Sa gitna ng mesa, nakaupo si Julian. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa isang mamahaling pluma. Sa tabi niya, nakatayo si Matilde, nakangiti ng pagkatamis-tamis, tila isang anghel na nagbabantay sa isang kuta ng kasinungalingan. Mga kasama sa board, ang boses ni Julian ay pumailan lang, puno ng awtoridad. Panahon na para tapusin ang kabanatang ito. Nakita nating lahat ang kawalan ng kakayahan ng ating bagong CEO na si Gabriel Alfares na protektahan ng ating pondo. At ang mas masama, ang pakikipagsabwatan niya sa isang magnanakaw na janitress. Para sa ikabubuti ng San Lorenzo, kailangang ilipat ang kontrol ng ospital sa aking mga kamay bago pa tayo tuluyang malubog. Nakaluklok si Gabriel sa dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay blangko, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila isang talunang hari na handa nang ibigay ang kanyang korona. Mayroon bang tumututol sa aking panukala? Tanong ni Julian. Ang kanyang mata ay nanunubok sa bawat board member. Nang walang sumasagot, dahan-dahang inilapit ni Julian ang pluma sa dokumentong maglilipat ng kapangyarihan sa kanya. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel, ang malalaking pintong kahoy ng boardroom ay biglang bumukas ng marahas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bumasag sa katahimikan at nagpalingon sa lahat. Isang babae ang pumasok. Hindi siya nakasuot ng kupas na unipormeng asul ng isang tagalinis. Wala na ang mantsa ng kemikal sa kanyang mga kamay. Nakasuot siya ng isang napakalinis at puting-puting uniforme ng isang nurse. Ang tela ay kasing puti ng kanyang dangal na pilit nilang dinumihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng katotohanang kanyang dala. Si Mira Mendez. Napatayo si Matilde, ang kanyang mukha ay biglang naging kasing puti ng papel. Anong ginagawa mo rito? Security! Paalisin ang babaeng ito. Hindi ba't sinabi ko sa inyong huwag hayaang makapasok ang magnanakaw na yan? Hindi natinag si Mira. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay nagpapakita ng isang uri ng tapang na hindi matutumbasan ng kahit anong kayamanan. Naglakad siya patungo sa gitna ng mesa, hinarap ang mga taong dating minamaliit siya. Ang tunay na magnanakaw ay hindi ang taong naglilinis ng inyong dumi, kundi ang mga taong gumagamit ng kanilang posisyon upang magnakaw ng buhay at pag-asa ng mga walang laban. Ang boses ni Mira ay matatag, walang bahid ng takot. Tiningnan ni Mira si Julian ng diretso sa mga mata. Dr. Julian, ang pluma na hawak niyo ay hindi para sa pagpirma ng tagumpay. Iyan ay para sa pagpirma ng inyong sariling hatol. Sobra na ang pagdedeliryo mo, Mira. Isang hamak na janitress ka lang. Anong laban mo sa amin? Sigaw ni Julian. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Dahan-dahan, kinuha ni Mira ang makapal at itim na ledger mula sa kanyang bag at inihampas ito sa ibabaw ng mahogany table. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng libro ay tila isang kulog na gumimbal sa buong boardroom. Kasunod nito, inilabas niya ang kupas na folder na naglalaman ng katotohanan
tungkol sa operasyon ng kanyang ina. 20 taon na ang nakalilipas. Dito nakasulat ang bawat sentimong ninakaw niyo mula sa pawis ng mga empleyado at mula sa buhay ng mga pasyente. Wika ni Mira habang dahan-dahang binubuklat ang mga pahina sa harap ng mga board members. At dito sa folder na ito, nakatago ang ebidensya ng inyong kapabayaan na sumira sa buhay ng aking ina at kumitil sa pangarap ng aking ama. Nagtangkang hablutin ni Matilde ang mga papel, ngunit mabilis na tumayo si Gabriel at hinawakan ang kamay ng head nurse ng napakahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit na matagal niyang kinimkim. Huwag mong susubukang hawakan ang katotohanan gamit ang iyong maruming mga kamay, Matilde. Ang boses ni Gabriel ay tila isang hatol ng langit. Ang mga board members ay nagsimulang magbulong-bulungan habang binabasa ang mga dokumento. Ang mga mukha ni Julian at Matilde ay unti-unting napuno ng pawis. Ang kanilang mga maskara ay tuluyan ng natibag. Iniiwan silang hubad at lantad sa harap ng lahat ng kanilang mga kasalanan. Paano mo tatakasan ng isang apoy na ikaw mismo ang nagsindi upang tupukin ang iba? Ngunit ngayon ay unti-unti nang lumalamon sa iyong sariling buhay. Ang hangin sa loob ng boardroom ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat pahina ng ledger na binubuklat ng mga board member ay tila bawat hakbang ni na Julian at Matilde patungo sa hukay na sila rin ang naghuhukay. Ang mga bulong ng pagkadismaya at galit mula sa mga makapangyarihang tao sa paligid ng mesa ay tila isang dambuhalang alon na dahan-dahang lumalamon sa natitirang yabang ng 2 salarin. Hindi ito maaari. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng yan. Gawa-gawa lang ng janitress na yan ang mga dokumentong yan dahil galit siya sa akin. Ang sigaw ni Julian. Ang kanyang boses ay pigtas na sa tindi ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinuturo si Mira. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagagalit, Dr. Julian. Ito ay nananatili lamang na naghihintay na mailantad. Ang boses ni Mira ay mahinahon ngunit may talim na tila isang scalpel. Ang bawat pirma nyo sa mga peking withdrawal slips, ang bawat gamot na ninakaw nyo para ibenta sa labas habang ang mga pasyente ay naghihirap, lahat iyan ay may bakas na hindi nyo mabubura. Nang makita ni Matilde na wala na silang matatatakbuhan, ang kanyang mukha ay napuno ng isang uri ng desperasyon na nauwi sa pagtatraidor. Bigla siyang humarap sa kanyang ama. Siya ang nag-utos sa akin ng lahat. Sabi niya ay kailangan nating gawin ito para sa ating kinabukasan. Sigaw ni Matilde. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo si Julian. Wala akong kasalanan. Ginagawa ko lang ang utos niya dahil natatakot ako sa kanya. Napamaang si Julian sa narinig. Anong sinasabi mo, Matilde? Ikaw ang nag-isip ng paraan kung paano manipulahin ang gamot ni Romel. Ikaw ang pilit na nagpahirap kay Mira para hindi siya makapagsalita. Ang dalawa ay nagsimulang magsisihan sa harap ng lahat. Ang kanilang mga boses ay nag-aagawan sa ingay. Tila mga asong gutom na nag-aaway sa isang pirasong buto. Ang tagpong iyon ay isang nakakasuyang larawan ng katotohanan na ang samahan ng mga masasama ay madaling gumuho kapag ang liwanag ng katarungan ay nagsimula ng sumikat. Tumayo si Gabriel mula sa kanyang upuan. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na nagpatahimik sa buong silid. Naglakad siya patungo kay Mira at tumayo sa tabi nito. Ang kanyang balikat ay nakadikit sa balikat ng dalaga bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Tapos na ang paglalaro niyo, Julian. Matilde, ang boses ni Gabriel ay malamig, puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Hindi niyo lang ninakawan ang ospital na ito. Ninakawan niyo ng dangal ang propesyon ng medisina. At higit sa lahat, tinangka niyo pang kitlin ang buhay ng aking ama. Mabilis na bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang 4 na opisyal ng pulis.
Ang tunog ng paghugot ng mga bakal na posas mula sa kanilang baywang ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Walang nagawa ang dalawa, kundi ang mapayuko sa hiyang-yang. Hindi nila kailanman naisip na mararanasan. Dahan-dahang inilapit ng mga pulis ang mga posas sa mga kamay ni na Julian at Matilde. Ang malamig na tunog ng paglock ng bakal sa kanilang mga pulso ay tila ang huling tuldok sa kanilang maliligayang araw. Habang kinakaladkad sila palabas ng boardroom, nakita ni Matilde ang mga nurse at janitor na nakapila sa hallway. Lahat sila ay nakatingin nang may halong pait at katarungan. Ang sahig na dati ay pilit niyang ipinalilinis kay Mira. Sa pamamagitan ng pagluhod ay siya na rin niyang lalakaran ngayon patungo sa kanyang bilangguan. Napasandal si Mira sa mesa. Ang kanyang hininga ay malalim. Pakiramdam niya ay may isang napakabigat na tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang ngingiti ng tunay na kaligayahan at respeto mula sa lalaki. Ngunit ang sandali ng tagumpay ay biglang naputol. Ang cellphone ni Gabriel na nakapatong sa mesa ay biglang umalingaw-ngaw. Isang malakas at tuloy-tuloy na tunog ng notification ang lumabas mula sa isang espesyal na app. Ang monitor ng tibok ng puso ni Romel Alfares mula sa ICU. Napatitig si Gabriel sa screen. Ang linya ng puso ng kanyang ama sa monitor ay biglang naging diretsyo. Wala nang pintig. Ang tunog ng flatline ay tila isang matalim na hiyaw na bumasag sa lahat ng kanilang saya. Inay, ang tatay mo. Pabulong na sabi ni Mira. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Mabilis na tumakbo ang dalawa patungo sa pintuan. Ang kanilang mga puso ay muling binalot ng kaba. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit sapat ba ito kung ang buhay na pilit nilang ipinaglaban ay dahan-dahan na ring kumakawala?